Opo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Part 2 na po tayo ng ating interviews natin na ngayong araw, June 23, dito po sa Sports Corner PH. I'm Gab Peras. Lumalakas pa rin kahit may UTI. Anyway, kasama po natin ngayon ang ilan sa mga medalists sa 3x3 basketball girls division dyan po sa palarong pambansa. Musta natin sila ilang araw matapos na itong pinakamalaking sporting event para sa ating mga estudyanteng student athletes na dinaraw sa Ilocos Norte. So, kapiling natin si Coach AJ Tabor at siguro ipakilala natin sa atin, bala na siya ipakilala yung ating mga medalist natin, silver medalist yan po sa palarong pambansa. Take it away! Gold medalist, sir. Gold medalist po. Gold medalist pala, Gold sorry, gold medalist. medalist. Sorry po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Coach AJ Cabor here. Sila po yung mga gold medalist natin sa ginanap na palarong pambansa 3x3 Women's Division. Ito po, si Alia Ignacio, ayan, siya po. Si Magay ka Risa muna. Torres po. Risa Torres sa pang-MVP. Ayan, si Kanisa sa Zamora po. Wala po yung isa namin player, sir, kasi nasa ibang team na. Opo. Ulitin Eh, natin si Aliyah, tapos yun sa kaliwa, tapos yun sa sentro, ano si pangalan? Risa po, si Risa. Risa. Si Risa. And then yung Opo. sa kaliwa, Si Kanisa po, Kanisa. Kanisa. Okay, si Aliyah, Opo. si Risa, at si Kalia. Okay, bumati naman kayo girls sa ating mga viewers. Bati daw, bati. Ayun po, ayun po. Shoutout po sa nanay. Shoutout po sa pamilya ko, sa mga sa shoutout. Shoutout po. I'm sure yung ating mga fans at even yung mga kamag-anak ninyo, kung napanood niyo yung interview natin, eh surely mapaproud sila dahil of course, nakakakuha din sila ng gintong medalya niya during the Palawarang Pambansa. So, unahin natin si Coach AJ. Coach AJ, what's the backstory behind itong gold medal win muna? Pero bago yan, take us through dun sa preparations niyo. Paano niyo napili yung mga ipapadala natin? Kasi dumaan sila sa division meet, sa DepEd meet, sa Yes, sir. municipal meet, city meet, Opo. Clara, hanggang sa makarating ka na Opo. sa pinakamalaking stage, yung pala ng pambansa. Siguro, Yes po. kumusta experience yung pinagdaanan ninyo mula sa ibaba patungo sa taas ko, coach? Yes, sir. Actually, sir, ano yan, 3 years yung naging preparation namin. Paano ko po ba nasabing 3 years, sir? Kasi yung mga batang yan, sir, they are a proud product po ng grassroots program ko. Opo. They started as a grade 8 and grade 7 students. So nung after pandemic po, nakalusot po sila sa provincial meet, nakapag-qualify sila sa Clara meet. Ang problema lang po that time ay natalo kami, nakakuha lang po kami ng bronze medal. Bronze medal po. So, then the next year, ayun, nakalusot po kami, nakapag-champion kami ng Clara meet, kaya lang hindi po pinalad at natalo po kami sa palarong pambansa. Quarter finalist lang po kami. Yung boys po namin ang nag-silver medal. At eto nga po ngayon, sila pa rin yung nandun sa lineup, na-pick lang ng konti. Nakuha na po namin yung gold. Kaya masasabi ko po na medyo mahabang taon po yung ginugol namin para makuha po yung dream namin na makapag-gold. When it comes to practice naman po, everyday naman po yung practice namin. At medyo struggle lang dahil we have to comply with the rules and regulation ng school since kailangan mag-maintain ng grades na 85 above itong mga batang to para makapaglaro. So, we are not allowed to practice during classes. Wala po kaming pull out, sir. Ang practice lang talaga namin ay every after class. At nakaka-proud naman po kasi some of them are
are also honor students. Kaya kaya po yung pagod at yung sakripisyo ay sobrang sobrang ano po, fulfilling po. Yun po. Opo. Okay. I'd like to share to you yung ating post natin. Yan yung mismong sinend sa amin during the palaro pambansa. Ayan, nakikita natin yung ating mga... That was during the finals, no? Doon sa Yes, last sir. moments of the game, no? Yung picture na kinuhanan ninyo, So, Team Central Opo, opo. Luzon, Gold, Girls Secondary TXT. Ako nagsulat po niyan kasi Wow. ako yung nag-handle ng mga palaro pambansa. Yan dyan si Aliyah, si Jandy, si Risa, at si Kanisa. So, siguro, AJ, when it comes naman sa training, kasi alam ko yung dalawang priority sa ngayon. Of course, yung training ninyo, and of course, yung pag-achieve nga yung mga grades ng ating mga bata. Siguro, from time to time, binabantayan niyo yung progress, yung skills nila, and of course, magandang movements nila to make sure pagdating nga dito sa 3x3 style of play, diyan sa palaro pambansa against those na nagko-compete nga na mga legions natin, talagang nag-boost ang confidence nyo, nag-stand out kayo para dito sa competition, coach. Yes, sir. Actually, when it comes to training, sir, medyo seryoso tayo dyan. Ang tawag nga po nila sa akin ay Junior Yengel dahil sobrang higpit ko po. At medyo matapang po kasi akong coach at medyo stricto. Kaya pag po talaga oras ng practice at wala sila, ano po sila, nakaparinig sila ng sermons sa akin. The same time po, medyo kailangan po nila talagang sumunod dun sa program. Since yung program po namin is progressive, yung mga pagkakamali nung nakaraan ay pilit namin pinag-aaralan at inaayos. Nakalista po lahat yon analytically. Kaya po, ayun, na kahit pa paano nai-execute naman po ng perfect yung mga game plan, nagkaroon ng magandang chemistry yung team at na ano po nagawa namin kung ano yung gusto naming mangyari. Yun po. So, may I know po yung mga eskwelahan na nanggaling yung mga estudyante nyo po, yung mga medalist natin. Po. May I know kung anong school Kami, sila nirepresent? At anong ah, city? opo sir, Nuestra Señora del Carmen Institute po. Mula po kami sir sa Santa Maria, Bulacan. Ayan. Sabay Hello Santa nga po Maria, pala sa no? amin. Opo. Baka may gusto Po. mag-shoutout dyan sa inyong university. Shoutout po sa mga tumulong sa amin nung kami ay nagpe-prepare sa aming barangay captain, si Kapitan Ricky Benaventura. Ayan. Ang aming vice mayor, si Vice Obet Perez. Ayan. Yung mga konsehal ng bayan. Yung aming mayor na kahit paano ay nakatulong din, si Mayor Omeng Ramos. Yung community po ng Nuestra, lalong-lalo na po yung aking kapatid na si Ma'am Jen, sobrang supportive po sa sports ngayon. At yung aking pong misis na tumatayong chaperon. Ayan. Actually, kasama ko po siya ngayon. Ayan. Siya po yung nanay nung team, ako naman po yung tatay. Kaya perfect tandem nga daw po kami. Ay, sa mga DepEd officials po pala na walang sawang tumutulong sa amin, sila Sir Jay, sila Ma'am Myla, sila Sir Oliver, ayan, to name a few, si Sir Jared po, ayan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa support po. Okay, Ayun po. ay di pa tayo tapos. Meron pa tayong mga ilang minuto pa. Babalikan ka namin, Coach AJ. Yung ating mga gold medalists natin. Paano ka napasok ang mundo ng basketball at sino yung siguro yung pinaka main inspiration nga kung bakit mo pinasok yung 3x3 basketball at naglaro din ba kayo sa 5-on-5? Natin si Aliyah. Aliyah daw.
3x3 lang po ako since nung lumipat po ako dito. At Sige, sino Ronald, yung inspiration mo? Sino ang idol mo? Si ano po? Jordan Poole po. Jordan Ball? Poole po. Ayan. Jordan Oh, Poole. Jordan Poole. Okay, si Risa naman. Risa, paano, kailan ka nag-start na mag-basketball? At sino ang idol mo? Nag-start po ako basketball, bata pa po ako. Pero nung nakapaglaro na po ako, dito po sa Maestra po, grade 10 po ako. Ano po, D5 po ako. Ngayong year lang po ako nasama sa 3x3. Grade 8 ka nag-start dito. Grade Hindi 8. nakapaglaro sir. Ay, nakapaglaro. Sino ang idol niyo? Si Stephen Curry. Stephen Curry. Curry ng GSW. Okay. At of course, yung isa pa, si Kanisa. Paano ka nag-start? Ano, Paano ka raw nag-start? ano mag-start? Oh, bata pa lang po ako, bata. Tapos tinuruan po ako ng pinsan ko. At sino ang idol Apo. ninyo sa basketball? Si Curry din? Stephen Curry. Idol din ako niya. Pero sa local, System. puro mga NBA. Pero sa local, sino ang idol yung tatlo? NBA. Sir Jeff po. Ikaw Ako daw. pala. Yun naman pala. Coach, ang tingin nyo, ikaw ang inspirasyon nilang tatlo eh. Bukod dahil of course yung mga inspiration nila, puro mga galing sa NBA, international. Pero looking at this 3 years of waiting, may gustong sabihin niyan pala? Wala po. Po, nagkukwentuhan lang po sila. Okay. Looking at the 3 years of waiting of right kind of products na yung sabihin nating kontento ka na pagdating nga dito sa inyong goal na magka-gold medal. Ano yung challenges ninyo? Ano ang mga struggles ninyo na pinagdaanan nyo as a coach to form a better team nga na pwede nating ipansabang sa palarong bansa and looking at their girls, meron silang dagdag potential niya na maglaro nga sa hindi lang sa UAP, sa WMPBL, o di kaya sa Gilas Pilipinas, or kahit sa mga iba't ibang mga competitions kung kailangan mag-import. Ano yung challenges ninyo being a coach? Actually, ayun po, madami po nagiging challenges, sir. Like for example, yun nga. Although hindi naman siya hindrance, yung aral ng mga bata, sometimes, eto po si Aliyah, na-subject into practice suspension dahil po bumaba yung grades. Pati po si Kanigsa. Yun po, isa sa mga challenges. Tapos, another thing, nung nagkaroon po ng climatic change or yung tinatawag na heat index, naging challenge po sa amin yun. Since actually kung mapupunta ka po sa amin school, sir, hindi po ganun kagandahan ng court namin at open court. Opo, hindi po ganun ganda kasi open court po. So naglalaro po kami sa gitna ng araw. Ayun. So kung may heat index po, hindi kami makakapag-practice. At ayun po, since yung school is hindi naman po ganun kalakihan, medyo nagkakaroon din po kami ng problem when it comes to searching for sponsorship. Ayan po. Sometimes, yun, yung mga unit, yung mga sinusuot nilang jersey, medyo kung kanino namin hinahanap ng sponsor. Another thing po, another challenge with me is since grassroots program po yung aking ginagawa, napaka-prone po kasi niya sa piracy. Ayan. Wherein kapag yung player binild mo siya, medyo masakit na sometimes may mga offer. Actually, kung okay lang naman sana sa akin kung yung UP team yung mag-offer or NCAA team
may mga offer sa neighboring schools. So, na medyo nag-aano ng mga allowances, etc. So, ayun po, nagiging challenge sa amin on how to how to build this loyalty sa mga bata na tipong how to nurture their values of being loyal and competitive dun sa kung saan sila nagsimula, kung saan sila natuto. Yun po, yun lang po yung some of our challenges. Marami pa naman po. Yun po. Oo nga, isa sa matalamak na problema nga yung pamimirata nga. Yung na-develop mo na atleta tapos kinuha sa ibang eskwelahan. For example, yung isang estudyante galing sa probinsya, nililipat ito sa big city sa Metro Manila. And of course, ang may take advantage yung mga benefits sa pagiging estudyante, sa pagiging atleta, mga sponsorship deals at iba pa. Yan kasi ang tinitignan problema. Pero may ilan na nagstay na lang sa mga probinsya at naglaro na lamang ito sa mga local collegiate leagues natin. That's why ginagawa nga ng paraan ng ating mga iba't ibang mga sports stakeholders para mabawasan na, malimitahan na yung pamimirata natin. Tama po ba sa coach? Yes po, sir. Actually, okay lang po sana, sir. For me, sir, wala naman problema yung ganon, yung pagpili ng bata for a greener. Actually, not a greener pasture, but for growth. Kaya okay lang po, hindi naman po labag sa akin kung ang kukuha sa kanya, teams like UST, Ateneo, Lasal, wala akong problema. Gagawin ko pa po yan ng tarpaulin. Papangalandakan ko na yun, galing doon. But kung yung bata ay mapupunta sa neighboring school, sa isang school na medyo nakakalaban mo din sa district meet, medyo hindi po ako agree doon na bakit ganon na sinisira natin yung values nung pagiging competitive at pagiging loyal ng bata. At ano bang ituturo nating values kung ganon, kung haalokin natin ng kung ano-ano para lang makuha natin. Yun lang naman po yung point of view ko doon. Kasi kung ganon ang gagawin natin, mangyayari po niyan para tayong yung mga malalaking liga ngayon na ang mangyayari, binibili yung player. Nasa na po yung essence ng grassroots program? Nasa na po yung essence ng development? Nasa na po yung essence ng competitiveness? Nasa na po yung essence ng loyalty? So yun po yung dapat maibalik sana. Kasi nung time ko po na naglalaro, wala kaming pakialam kung mahina, kung malakas yung team namin as long as magkakasama kami. Intact kami. So yun naman po yung point of view ko dun, sir. Okay, Opo. well taken. At of course, diretso na tayo sa usapang palaro pambansa. Of course, you managed to won the gold medal dun sa girls 3x3. By the way, sino ang nakatapat ninyo sa finals mismo at anong score? Eastern Visayas po, sir. Ano bang school to? Somewhere, school sa Tacloban, sir eh. Sa I Tacloban? forgot the name of the school. Opo. Eastern Visayas po, sir, yung nakatapat namin sa finals. I forgot the name of the school, sir eh. Nakalimutan ko. Okay, meron ako, Naalala ko. nasa kopya ako, Calbayog City National High School. Po? Calbayog City National High School. Nakita ko lang doon sa database. Calbayog. Opo. Calbayog pala Opo. yung nakaharap Kalbayog ninyo. po. Opo, Kalbayog. Opo. Calbayog nga yung nakaharap ninyo doon sa semis at Opo. sila po eventually nakakuha ng silver medal. Siguro tanungin ulit natin yung mga bata natin. Kamusta experience na makapaglaro nga dito sa palarong pambansa at nakatapat ninyo yung mga ibang mga ka-level ninyo, mga teams from different regions and anyari dun sa finals ninyo laban sa taga Calbayog na team natin. Unahin natin si Risa. Risa, kamusta daw? Masaya po makapaglaro sa palarong pambansa kasi kagaya ko, first time ko po makapagpalaro. Sa game naman po namin ng finals, medyo kinabahan din po kasi magagaling din po yung kalaban namin.
Pero thank God kay God po kasi nakuha po namin yung champion. Okay, si Kanisa naman. Anisa daw. Nasa? Ano rin yung naramdaman mo nung Kumusta experience mo na makapagpalaro ka at ano yung assessment mo dun sa finals mismo against sa Eastern Visayas? Nung naglaro po kami ng finals, kinabahan din po kami lahat. No? Kasi po, magaling naman po talaga lahat, tapos nagdikit po yung laban namin. Okay, si Nag-focus Ali. na lang po kami. Tuloy, tuloy. Tuloy Mali po. yun. Tuloy po. Sige, yung nag-focus. Si Nag-focus na po kami dun sa game na yun kasi gusto po namin makuha ng gold po. Kasi para sa amin po. Ayun. Si Aliyah Aliyah daw. naman, may gustong sabihin din. Ganun din po, kinabahan din po nung una. Tapos pagdating po ng game na wala po yung kaba. Medyo nahirapan po. Okay. Coach AJ, alam ko by groupings itong eliminations, no? By group ba ito? Yes, sir. Yes, sir. So, Opo. and then, yung mga top na teams sa group, diretso sa semis up until the finals kung saan nakaharap ninyo yung Quarterfinals. Calvario. At, may quarterfinals pala. Then, Crossover po. crossover. And then, yung semis, and of course, the finals. Siguro, dahil karamihan sa ating mga players, sabihin ko nga, na-pressure sila every time na maglaro nga. Dahil of course, unlike sa 5-on-5 na talagang teamwork, it's beating the clock ika nga pagdating sa 3x3. Siguro, kwento nyo sa amin yung road to gold para sa ating team. Isalay sa inyo sa amin yung mga nangyari. Actually, sir, sa totoo lang, hindi kami makapaniwala din na nag-gold kami. If naniniwala kayo sa konting swerte po, ayan, swerte po yung pagkapanalo since nung pong time na yun, sir, yung dalawa sa pinakamabigat na makakalaban sana namin, in-expect namin, which is the team of NCR, Sangkay Shek po, and the team of Cebu, ay nalaglag po sa quarters. Nagkasakit po yata yung isang player ng NCR. So, medyo tinulungan na rin po kami ng swerte that time nung lumaban kami. Dahil napunta rin po kami sa bracket na maganda na medyo masasabi ko kung magaan kahit papaano. Then hindi po namin kagad nakabangga yung mga kilalang region na nagtatap po diyan. Yung last year's palarong pambansa gold medalist po na Cebu ay nasa kabilang bracket. Fortunately, sir, for us na magpangit yung laro nila that time at natalo sila ng Soc Sergeant, sila po yung nakalaban namin sa semis. Then, yung inamang NCR na nagkasakit po yung star player nila, medyo pangit yung nilaro. Natalo po ng Northern Mindanao na tinalo natin sa yung Northern Mindanao na natalo namin. So, kahit pa paano po, nakatulong si Mr. Luck nung kami lumalaban po. yun po, sir. Pero sa finals, during the last point, ano yung pakiramdam ninyo as a coach? Na talab nyo sa puso ninyo na of course, na-upset ninyo ang team at kayo dineklara na bagong kampiyon ng palarong pabat sa 3x3 sa girls. Nako, sobrang saya po, sir. Actually, balik tayo dun sa struggle, sir. Hindi ko po naikwento sa inyo na itong si Miss MVP pinauwi po ng probinsya yan during our preparation dahil kailangan niyang bisitahin yung kanyang yung lola po niya sa nanay. So 1 week po siya doon at medyo na-stifle yung aming preparation since 3 lang po yung batang napapractice ko. Fortunately, and sobrang pasasalamat ko po kay Ma'am Shanilyn na yung Channeline, yung kanyang nanay po, na ito palang bata ay pinatatakbo niya sa bundok. At tuloy-tuloy po yung hard training niya doon.
So pagbalik po niya, well-conditioned, parang well-oiled machine pong maglaro. At yun nga po, siya po yung isa sa main reason kung bakit kami nandito. And ayun po, kahit pa paano nakuha po namin yung gold medal. Doon sa nag-MVP, tanungin kita, added boost ba talaga sa iyo yung manalo ka ng MVP title para mas lalo mapaganda pa ang inyong success ninyo sa mga susunod pa mga competitions? Sir, pakiulit nga raw po yung question, di Yung ba po yung naintindihan? tanungin natin yung MVP, at added boost ba para sa iyo yung manalo ka ng MVP or bonus na lang para sa iyo para mas lalo ka pa mag-improve? Na-motivate ka ba dun sa pagiging MVP mo para mag-improve pa lalo? Opo. Ayun. Opo. Dagdagan mo naman. Medyo Mahihayin po kasi ito. ito, sir. Oo, silent. Ano yan? Silencer eh. Kumbaga, malaki yung nilalabas na bala pero tahimik. Opo. Ayun. So what's Quiet. for the team natin? After ng palaro, ano ang susunod nyo paghahandaan pagkatapos nito? Actually, sir, we're just waiting for invitations na kung may invite kami ng international competition, masaya po kami. And kung magkakaroon ng 3x3 ang Batang Pinoy, sabi naman po ng aming community, kami po yung isasalang. Ayun po. Tuloy-tuloy naman po yung practice namin. Actually, sir, kaya po ganito yung itsura nila, kagagaling lang namin sa practice. Ayan, at kaya yung interference medyo hindi kami nakapag kanina dahil sobrang hina po ng signal. Dahil nagbubukas po kami dun sa court. Opo, kaya po pinaghahandaan pa rin namin ngayon yun. Yun nga lang sir, medyo hindi na siguro magiging may mga mababago, may mga mapapalitan. Like si Risa po kasi ayun, fortunately nakuha po siya at nabigyan na lang scholarship sa RTU. Shout out kay Coach Doy Bagares, maraming salamat po. College na po kasi si Risa and yun nga po si John D ay nasa neighboring school na po. So mapapalitan po siguro ng konti yung lineup. Yun po sir. Si Risa, tanungin ko, excited ka na ba maglaro sa collegiate play? Ngayon ay napunta ka sa RTU Mandaluyong. Collegiate. Excited naman po maglaro kasi gusto ko din po makapaglaro sa kanang liga or yun. Last question na lang sa mga players natin. Ano yung mga nilolook forward ninyo na mga abangan ninyo sa inyong career? May mga goals ba kayo or kailangan ninyong i-motivate panlalo ang inyong sarili para mas lalo ka pang galingan sa paglaro nga ng basketball? Unahin natin si sandali lang, pasensya na yung kode ko. Si Aliyah muna. Aliyah. Ano po yung tanong? Hindi ko masyado naintindihan. Ano yung goals nyo para sa sarili nyo? Ano yung next goal ng defend the crown. Ano po? Defend the crown po. Ayun, defend the crown daw po, sir. Si Lisa naman, dahil alam ko, lilipat na siya sa college. Ano po? Nagpe-prepare po sa mga darating po namin ng mga laro. At of course, si Kanisa. Kanisa daw. Ganun din po kanina sinabi po niya. Defend the crown daw po, sir. Same daw. Actually, sir, may dagdag ko lang ito pong si Risa, isa sa pinakamabait ko pong player. Siya po yung captain ball ng team. Ayan, at masipag po yan. Kaya po tignan nyo hanggang ngayon, pag vacant period niyan, lalo po pag wala silang practice RTU, umuwi para magturo sa mga bata. Ganun po ka-committed yan sa school. Yung loyalty and commitment niyan, yung pagmamahal niya doon sa school, hindi po nawawala. Ayan. Ngayon po, pagpunta siya rito, magtuturo po ng bata. Ayun po. Nakakatawa naman po at nililimon niya yung kanyang pinagmulan lagi.
Nililingon niya po yung kanyang pinagmulan. Ayun, yun po yung kanyang... Kaya sabi ko nga dito sa batang to, malayong mararating mo basta ganyan lang ang ugali mo. Lilingunin mo lagi yung pinagmulan mo. Siguro Coach AJ, ano siguro yung advice ninyo sa ating mga parents na rin and even yung mga bata na rin na nais mag-pursue nga ng basketball galing sa probinsya kasi alam ko meron kayong magandang grassroots program at nakakapag-produce kayo ng mga medalist sa palaro. Ano ang ite-take ninyong advice ninyo, Coach? Sa mga parents po na medyo may mga anak sila na mahilig sa sports, wag po natin pigilan. Kasi hindi po, pag sinabi natin sports ay laro lang. Sports develops social skills. At the same time, ang pinaka-importante po kasi advantage ng mga bata na mapapasok sa varsity is how to manage their time. Yun po yung pinaka-advantage nun eh. Tandaan po natin na pag lumaki ang mga yan, they will be managing yung maraming bagay. Like for example, families, bills, etc. etc. Now, by doing sports and doing studies, they will be well-oriented kung paano nila i-manage yung time nila sa studies nila at sa paglalaro. And at the same time, totoo po yung kasabihan na with a sound mind, with a sound body, you will have a sound mind. Ang totoo nga po, parehas yung nakakatulong. Dito nga po sa school, kaya namin nare-required na yung bata ay 85 ang grade dahil po, the more na mas marunong ka sa classroom, the more na mas marunong ka sa loob ng court. Vice versa, the more na mas active ka sa sports, the more na nagiging active ka rin sa classroom. Regarding naman po sa grassroots program, it has been my passion po na magturo ng bata, especially yung mga batang walang alam at nagsisimula pa lang. So, yun po. Siguro I will keep on doing that hanggat kaya ko. Hanggat kaya po ng katawan, hanggat kaya ng isipan. Yung pong fulfillment na lang natin bilang coach na makita yung mga bata na nakararating sa ayan nga po, nakakapag-aral ng libre sa RTU. Meron akong player sa San Beda, sa Adamson. Ayan po. Kahit pa paano po, yan na lang po yung tropeyo na natatanggap ko. Actually, sir, to be honest with you, wala pong sweldo yung coaching job ko. Yung teaching job meron. And my coaching job is just a passion. A product of my passion po. So, sabi ko nga sa mga bata lagi, actually ganito yung nangyayari. Ito yung ginagawa ko para sa inyo. Hindi wala akong hinihiling na kahit ano. Ang akin lang, kahit yung kalahati na lang ng passion ko, yung makuha nyo. At yung kalahati na lang ng commitment ko, yung makuha nyo. Gagaling kayo mga anak. Hindi importante sa akin kung marunong kayo o hindi. Basta gawin nyo lang yung ginagawa nyo, maging committed lang kayo, maging passionate lang kayo. Doon sa bagay na makuha. Importante po kasi mahal mo yung bagay niyo. Yun po, sir. Okay, so bigyan natin pagkakataon muli na mag-shoutout yung ating mga players natin. Mga shoutouts nyo, go ahead. Shoutout po sa pamilya ko. Ayan. Shoutout po sa mga kamag-anak ko po sa City of Olympic. Shoutout po sa nanay ko. Shoutout po, mahal ko po kayo. Okay. God bless. Bye guys. Mag-iingat kayo palagi. Shoutout sa lolo't lolo ko. Uwi na kayo. Ayun. Lisa, Ako po, sir. yung iba Sa pang mga shoutouts, bumubuo although nabanggit natin yung iba, may gusto kayong ibang mag-shoutout. Ano daw? Ano po yun, sir? May mga na-mention ka kanina na na-shoutout mo na, bagitin mo na rin yung iba. Coach. Okay. Sa bumubuo ng NSCI family at NSCI teaching staff, maraming salamat po. Sa mga players ko bukod dito sa 3x3 na to, ayan, magsipag kayo ha. May 5v5 din po kasi ako, sir. Ayan. Sa mga kasama kong coaches, ayan, Coach Van, lalong-lalo na po kay Coach Van.
Shout out kay napaka-committed din po sa pagtuturo ng mga bata. Kay DJ Rosal, sometimes Kuya DJ Rosal, sometimes tumutulong sa amin sa pagtuturo ng mga bata. Kay Sir Hill yung regional director ng SBP, thank you po sa laging pag-support sa amin at laging pag-motivate sa akin to push on. Sa aking kapwa coach na si Coach Brian Gorospe. Ayan, nung time na medyo down ako dahil natalo kami sa finals nung provincial sa 5v5, siya yung nagbigay ng advice na baka merong mas magandang pangyayari sa iyo, kaya binigay ito ni Lord. Maraming salamat sa iyo, Coach Brian, dun sa advice. Ilan po, maraming salamat, sir. Okay, thumbs up po tayo para sa ating picture. Thumbs up. 1, 2, 3. Thumbs up. Again, congratulations sa inyong lahat na mga medalists from Central Luzon Girls to Active Basketball. And I look forward to see you in the big city. Makita ka namin maglaro sa iba't ibang mga invitation leagues. At sana magtuloy-tuloy at magpursue pa ang inyong pangarap at aspirations nila sa kanilang buhay ng pagiging atleta. Pagsipag kayo sa pag-aaral, magtuloy-tuloy lang sa training at the rest assured, tuloy-tuloy ang progress natin ng ating mga teams. Hanggang sa makarating nga sa iba't ibang mga malalaki ang competitions locally and internationally. So, thank you so much sa ating mga players. Coach AJ, salamat sa tiwala. At see you around. Magkita-kita tayo soon. Bye-bye! Salamat po, sir. Thank you! Bye-bye po. Thank you po. Shout out Ma'am Sheila. Shout out kay Ma'am Sheila. Salamat po. Bye po. Shout out kay Nanay. I love you. Mag-ingat sa palagi. Shoutout sa maraming jowa. Shout out kay Krisha. Daming jowa pala! Thank Thank you! you, sir. Bye-bye!